Yung final pay at 13th month pay ko po ay kinaltasan ng employer ko for dole damages daw dahil nag-immediate resignation ako. Kaso, bakit nung nag-immediate resignation ako, hindi nila dinisclose na need pala mag-render ng 30 days? Na nag-approve na lang agad sila sa resignation ko without me knowing about the 30 days render. Yan. So, yun po ang katanungan ni 50. Yes. Yes. Tama naman po yung may 30-day notice ng empleyado sa employer. Nakalagay po sa batas po yan. Pero wala hong nakalagay sa batas na kapag tinanggap na kagad yung ang sitwasyon ni 50. Ako pala si 60. 50 kasi pangalan niya. Ang sitwasyon ni 50 ay since tinanggap yung kanyang resignation, immediate resignation, ay ibig sabihin tinatanggap na nila na wini-waive nila yung 30-day period. And then ang sinasabi ng batas, kailangan mag-notice, pero wala naman sinasabi ng batas na mag-deduct ng damages. Anong damages? Ang damages kasi is, under the law ay kailangan i-prove. So, anong damages ang dapat i-deduct doon sa employer? Ang sweldo sa 13 months pay dapat pupuho yan na binibigay lalo na pag nag-resign. Wala na nga silang, hindi na nga entitled ng separation pay or lahat ng other benefits like retirement. Hindi na ho na ibibigay yon. Kaya dapat yung employer matuwa. Kasi nasa batas malinaw naman kapag ka nag-stay ng 5 years at umubot ng 60 years old, entitled na siya ng retirement pay. So, ano ang kasagutan natin? Hindi tama yung ginawa ho ng employer na dideduct siya ng damages. Kasi damages, as a rule, is something that has to be proven either in court or sa NLRC. So, bawal ho yung ginawa. At lalo na kapag in-admit yung kanyang, in-accept yung kanyang resignation. An acceptance of resignation without informing the employee that she has to render additional 30 days before his resignation will be accepted. That is considered as a waiver. Stoop na ho ang employer ho dyan. So yung damages pwedeng kolektahin, pwedeng ipabalik. Kung total na nag-resign na siya, pwede ho siyang dumulog sa NLRC, sa DOLE, para hingin yung damages na sinasabi. Kasi bawal ho mag-singil ng damages unless it is proven. Okay. Attorney, can I butt in, Ms. Jackie, with your permission? She made mention, sabi ni Attorney, this is bawal. So, ibig sabihin, parang pwede ito sa isang court settlement. Pero, Attorney, what is the best? Ayaw mo naman dalhin nila ito sa korte. What is the best approach doon sa management? Para hindi na sila mag-away, hindi na dadalhin nung pobreng manggagawa doon sa NLRC. Pwede bang i-approach yung management o kaya yung kanyang employer, sir? I was advised po na ganito. Can you approach the management about that? Hindi ba ma-offend yung management? And then kung ma-offend, attorney? Sa ngayon, yun po yung unang pinakamagandang gawin niya. At hindi na ma-insulto o kaya ma-disrespect itong employer. Kasi wala na siya. Wala na silang employer-employee relationship. Yung ginawa nga ng employer na pagdididak ay pag-abuso na ho yan. In fact, that is considered as unjust enrichment. So, ang pinakamaganda, nakapag-konsulta po ako sa DOLE, nakapag-konsulta rin. So, puntahan niya yung employer at sabihin niya, nakapag-konsulta siya ng abogado at pumunta na rin siya ng DOLE at natanong niya yung problema niya. Ang sasabihin na lang ni 50, na ang sinabi sa akin ng DOLE ay hindi ako dapat bawasan ng damages. Ngayon, kung ayaw pa rin, o pwede pa rin, since connected yan sa employer-employee relationship, pwede siyang pumunta ng DOLE para i-complain. Yun, walang gagastusin si 50, siguro mga 50 pesos lang pang masahe.